Isang ina ang pinatulog ang kanyang mga anak na babae. Ngunit nang bumalik siya sa kanilang kwarto kinabukasan ng umaga, isa sa mga bata ay nawawala. Agad na sumali ang mga pulis sa paghahanap at napagtanto nilang hindi kusang umalis ang bata sa bahay. Sa kabila ng pagkakadiskubre ng ilang mga malinaw na senyales, tumagal ng ilang taon bago nila nahanap ang mga sagot. Sa wakas, nagtagumpay ang mga detective na malaman ang katotohanan at ito ay talagang nakakagulat. Si Kirsten Hatfield ay ipinanganak noong February 12, 1989 sa Midwest City, Oklahoma. Umalis ang ama ng bata pagkatapos ng kanyang kapanganakan, kaya't lumipat ang kanilang ina na si Shannon sa bahay ng kanyang mga magulang. Sila ay nagtulungan na palakihin ang bata at nang 2 years old na si Kirsten, lumipat sila sa kanilang sariling bahay. Nang maglaon, muling nag-asawa si Shannon at ipinanganak ang kanyang pangalawang anak na si Faith. Hindi rin nagtagal ang kasal na ito, kaya't mag-isa niyang pinalaki ang kanyang dalawang anak na babae. Sa kabila ng kanyang murang edad, tinulungan ni Kirsten ang kanyang ina sa pag-aalaga sa kanyang nakababatang kapatid, kaya't naging napaka-independent niya at magkasundo sila ni Faith. Magkasama sila sa isang kwarto habang natutulog ang kanilang ina sa katabing kwarto. Noong gabi ng May 13, 1997, nang si Kirsten ay 8 years old at si Faith ay 3, inihanda ni Shannon ang mga bata para matulog. Karaniwan siyang nagbabasa ng kwento sa kanila, ngunit sa pagkakataong ito, nakatulog na si Faith at ayaw niyang gisingin ito. Binati niya ng magandang gabi ang kanyang panganay na anak at pumunta sa kanyang kwarto. Iniwang bahagyang bukas ang pinto ng kwarto ng mga bata. Ginagawa niya ito gabi-gabi sakaling magising ang alinman sa mga bata at tawagin siya. Bandang 3 a.m., nagising si Shannon dahil sa ingay mula sa kwarto ng kanyang mga anak. Inisip niyang nagising ang mga bata kaya't pumunta siya sa kanilang kwarto. Ngunit pagdating niya sa koridor at papalapit sa pinto ng kanilang kwarto, tumigil ang ingay. Inakala niyang bumalik na sa pagtulog ang mga bata kaya't nagpasya siyang huwag na silang gisingin at babalik na sana sa kanyang kwarto. Ngunit bago siya bumalik, may napansin siyang kakaiba. Ang pinto ng kwarto ng mga bata ay nakasara na, kahit na palagi niyang iniiwang bahagyang bukas ito. Inisip niyang maaaring isinara ng isa sa mga bata ang pinto o nakalimutan niyang iwang bukas ito. Lumapit si Shannon sa pinto. Binuksan ito ng bahagya ngunit hindi pumasok sa kwarto at bumalik sa pagtulog. Kinaumagahan, bandang 6:30 a.m., pumunta si Shannon upang gisingin ang mga bata. Pagpasok niya sa kwarto, nakita niyang si Faith lamang ang nasa kama. Ginising niya ito at tinanong kung nasaan si Kirsten, ngunit hindi alam ni Faith. Agad na nagsimulang maghanap si Shannon sa buong bahay, ngunit hindi niya makita ang bata. Lumabas siya at tinawagan ang lahat ng kanyang mga kaibigan na may mga anak na kaibigan ni Kirsten. Umaasa siyang pumunta ang bata sa isa sa kanila, ngunit lahat sila ay nagsabing hindi nila nakita si Kirsten. Pagkatapos, tinawagan ni Shannon ang kanyang ama na nakatira malapit. Umaasa siyang pumunta si Kirsten sa kanya, ngunit hindi rin niya nakita ang bata. Nang mapagtanto nilang nawawala si Kirsten, sinabi ng kanyang ama kay Shannon na tumawag sa pulisya at pumunta siya sa kanilang bahay. Tumawag si Shannon sa 911 at dumating ang mga pulis sa lugar sa loob ng ilang minuto. Sa simula, inisip nilang maaaring nagtatago lamang ang bata sa loob ng bahay o lumabas para maglakad. Sa kanilang tahimik na bayan, wala pang kaso ng bata na dinukot mula sa kanilang sariling kwarto kaya't hindi pa nakaranas ng ganitong sitwasyon ang mga pulis. Gayunpaman, agad na napagtanto ng mga pulis na mas seryoso ang sitwasyon. Sa pag-inspeksyon sa kwarto ni Kirsten, nakita nilang bahagyang nakabukas ang bintana at may ilang patak ng dugo sa frame. Lumabas ang mga pulis at sinimulang suriin ang paligid ng bintana. Ilang yarda ang layo, natagpuan nila ang isang piraso ng damit panloob ng bata na may mantsa ng dugo. Tinanong ng mga pulis si Shannon kung pagmamay-ari ito ng kanyang anak at kinilala niya ito. Napagtanto ng mga investigador na malamang na may kinalaman ito sa isang pagdukot kaya't agad na tumawag ng karagdagang mga pulis sa lugar. Nang sinuri nila ang paligid ng bahay,
kinapanayam ng mga pulis ang ina ng bata. Ikinuwento niya na nagising siya bandang 3 a.m. matapos makarinig ng ingay. Bigla niyang napagtanto na sa mga oras na iyon, malamang na dinudukot na si Kirsten ng isang hindi kilalang kriminal. Ang paghahanap sa paligid ng bahay ay walang naging resulta, kaya't sinimulan ng mga pulis na kapanayamin ang lahat ng residente sa neighborhood. Sa kasamaang palad, wala sa kanila ang nakakita o nakarinig ng anumang kahina-hinala noong gabing iyon. Ang tanging lead na nakuha ng mga detective ay isang kapitbahay na nagising dahil sa tahol ng aso bandang 3 a.m. na tumutugma sa oras ng pagdukot. Dahil walang matibay na lead, humingi ng tulong ang mga investigador sa isang child psychologist upang kausapin si Faith. Sa kabila ng pagiging 3 years old lamang, sinabi niyang nasaksihan niya ang pagdukot. Gayunpaman, paulit-ulit niyang sinasabi ang mga salitang, "May masamang tao na dumating at kinuha ang aking kapatid." Muling pinatunayan nito na hindi kusang umalis ang bata sa bahay, ngunit hindi ito nagbigay ng kahit anong clue upang makilala ang salarin o mahanap si Kirsten. Kinailangan ng mga detective na magsimula muli sa investigasyon mula sa simula. Ang kanilang unang hinala ay nakatuon sa isang taong kilala ni Kirsten, dahil tila hindi posible na isang estranghero ang makakakuha sa kanya mula sa kanyang sariling kwarto nang walang ingay. Sa pagsisiyasat sa teoryang ito, natuklasan ng mga pulis na ang ina ng bata ay may history ng mga problema sa droga. Isinasaalang-alang ng mga detective ang posibilidad na ang pagdukot ay maaaring may kaugnayan dito. Marahil, may utang ang ina sa ilang tao at kinuha nila ang kanyang anak bilang kabayaran. May mas nakakatakot pa silang naiisip, hindi inalis ng pulisya ang posibilidad na kusang ibinigay ng ina ang kanyang anak. Ipinaliwanag nito kung bakit halos tahimik ang pagdukot. Nakausap nila si Shannon ngunit itinanggi niya ang anumang kaugnayan. Sinabi niyang matagal na siyang malinis mula sa mga illegal substance at iginiit na hindi niya kailanman ibibigay ang kanyang anak. Hindi agad inalis ng mga detective ang hinala sa kanya, ngunit wala silang makitang ebidensya na sumusuporta sa pagkakasangkot ng ina. Kaya't nagpa siya ang mga pulis na humingi ng tulong sa publiko sa pamamagitan ng media. Hinihiling sa mga tao na magbahagi ng anumang impormasyon na may kaugnayan sa kaso. Sa mga sumunod na araw, nakatanggap ang police department ng daan-daang tawag at masigasig na sinundan ng mga detective ang bawat lead. Karamihan sa mga ito ay mababaw at walang mahalagang impormasyon. Subalit hindi nagtagal at nakatanggap sila ng isang nakakabahalang tip. Isang babae ang tumawag, pinaghihinalaan ang kanyang kasintahan na sangkot sa pagdukot. Ito daw ay nagpakita ng agresibong pag-uugali at sinabi sa isang pagtatalo na kung hindi siya susunod, gagawin niya sa kanya ang ginawa niya kay Kirsten Hatfield. Habang iniimbestigahan ng pulisya ang lalaking ito, natuklasan nila ang isa pang nakakabahalang katotohanan. Kilala ng suspek ang kapatid ni Shannon, kaya't maaaring kilala rin siya ni Kirsten. Bukod pa rito, nakatira ang mga bata at ang kanilang ina sa bahay na dating pagmamay-ari ng kanyang kapatid. Kaya't naniniwala ang mga investigador na pamilyar ang suspek sa layout ng bahay. Ang lalaki ay may history ng pagkakasangkot sa droga at pati na rin sa pananakit, kaya't lahat ng ebidensya ay nagtuturo sa kanya bilang posibleng may kinalaman sa krimen. Gayunpaman, sinabi ng lalaki na nasa bar siya noong gabing iyon. Kinumpirma ng mga pulis ang impormasyong ito at maraming saksi ang nagpapatunay sa kanyang alibay na nasa bar siya hanggang bandang 4 a.m. kaya't inalis ang posibilidad na siya ang dumukot sa bata. Matapos nito, sinundan ng mga investigador ang daan-daang iba pang lead, ngunit lahat ng ito ay nauwi sa wala. Tumagal ng ilang buwan ang kaso at habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nawawala ang pag-asa na matagpuan si Kirsten ng buhay. Hindi kayang maghintay lamang ni Shannon at walang gawin. Mula sa mga unang araw, ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang mahanap ang kanyang anak. Nagbigay siya ng mga panayam sa local na media, namahagi ng mga flyers, at personal na iniimbestigahan ang iba't ibang mga suspek sa kanyang paghahanap ng katotohanan. Maraming hamon ang hinarap ni Shannon. Halimbawa, naisipan niyang lumapit sa mga lokal na negosyo sa county upang hilingin na maglagay ng mga flyers
tungkol kay Kirsten sa kanilang mga opisina, tindahan, at establisyemento. Sa kanyang pagkagulat, marami ang tumanggi dahil ito raw ay labag sa patakaran ng kumpanya. Sinubukan din niyang makipagkita sa state governor, ngunit hindi ito nagtagumpay. Nag-organisa rin si Shannon ng isang maliit na sentro na may layuning makaakit ng mga volunteer para sa kaso ni Kirsten. Pangunahing nakatuon sila sa pamamahagi ng mga flyers at pakikipag-ugnayan sa media. Ngunit nakaharap siya ng mga bagong problema. May mga volunteer na nagnakaw ng pera, nagsinungaling tungkol sa kanilang nagawang trabaho, at ginamit ang media upang makakuha ng pansin para sa kanilang sarili. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi siya sumuko sa paghahanap ng katotohanan sa loob ng maraming taon. Sa isang punto, napagtanto ni Shannon na hindi nagbubunga ng resulta ang kasalukuyang pamamaraan, kaya't nagpa siya siyang mag-iba ng landas. Nag-enroll siya sa kolehiyo, nakakuha ng degree sa criminology, at naging isang parole officer. Pinili ni Shannon ang landas na ito hindi lamang upang mahanap ang dumukot sa kanyang anak, kundi upang maprotektahan din ang iba mula sa mga kriminal na maaaring makalaya mula sa kulungan at magdulot pa rin ng panganib. Malakas ang kanyang paniniwala na ang kumuha kay Kirsten ay may iba pang mga kriminal na kasalanan. Sa kanyang masusing pag-aaral ng mga individual na may marahas na nakaraan sa kanilang bayan at mga kalapit na lugar, sinubukan niyang hanapin ang anumang koneksyon sa pagdukot sa kanyang anak. Ngunit wala sa mga pagsisikap na ito ang nagbunga ng resulta. Sa isang punto, tinanggap ni Shannon ang posibilidad na malamang wala na si Kirsten at hindi na niya ito maibabalik. Ngunit hindi niya tuluyang iniwan ang kanyang paghahanap ng mga sagot. Paminsan-minsan, muling binubuksan ng mga pulis ang kaso upang suriin ang mga bagong lead, ngunit wala itong naging resulta. Sa pakikipagtulungan sa FBI, gumawa pa sila ng sketch kung ano ang maaaring hitsura ni Kirsten makalipas ang ilang taon mula sa pagdukot. Walang naniniwala na buhay pa siya. Ngunit dahil wala namang katawan, kaya hindi nila maideklarang patay na siya ng may katiyakan. Lumipas ang maraming taon, at ang pagkawala ni Kirsten ay naging cold case hanggang sa isang hindi inaasahang pangyayari noong 2014. Isang babae ang tumawag sa mga pulis na may kakaibang kwento. Kamamatay lang ng kanyang lola at habang inaayos niya ang mga natitirang gamit, nakakita siya ng isang diary. Sa diary, detalyadong isinulat ng lola kung paano inamin ng kanyang sariling anak ang pagpatay kay Kirsten Hatfield. Ang kwento ay naglalaman ng napakaraming detalye na walang duda ang mga detective sa pagiging totoo ng impormasyon. Ayon sa diary, dinukot ng lalaki si Kirsten mula sa kanyang kwarto at dinala ito sa kalapit na bayan kung saan siya may-ari ng isang bahay. Doon, isinailalim niya ang bata sa mga karumal-dumal na gawain at brutal na pinatay ito. Ang paglalarawan ng buong proseso ay umabot ng ilang pahina na nag-iwan ng takot kahit sa mga veteranong investigador. Bukod pa rito, binanggit sa diary na ang buong pangyayari ay naitala sa video cassette. Agad na dinala ng mga detective ang anak ng babae para sa pagtatanong. Habang inaasahan nilang itatanggi niya ang lahat, lalo silang nagulat sa kanyang mga salita. Sinabi niyang wala siyang kinalaman sa krimen ngunit alam niya kung sino ang gumawa nito dahil ang bata ay pinatay sa bahay ng kanyang dating kasintahan. Ito ay nagdulot ng kalituhan sa mga pulis kaya't tinanong nila ang lalaki para sa address ng bahay na ito. Agad na nakakuha ng warrant ang mga detective at nagpadala ng team upang masusing suriin ang property. Ang unang hakbang nila ay ang pag-spray ng luminol, isang substance na naglalabas ng liwanag kapag nakontak sa kahit na pinakamaliit na bakas ng dugo, kahit na ito ay nalinis na mula sa pinangyarihan ng krimen. Nang ginawa ito ng mga forensic experts, sila ay labis na nagulat. Isa sa kanila ang nagsabi na ang buong bahay ay nagliwanag na parang Christmas tree. Ipinakita ng chemical na ang dugo ay halos nasa lahat ng dako at ang mga pattern ng mantsa ng dugo ay tumutugma sa mga detalyeng nakasaad sa diary tungkol sa karumal-dumal na pagpatay. Tinanggal ng mga eksperto ang mga tabla sa sahig, pinutol ang mga bahagi ng wallpaper, at ipinadala ang lahat sa lab para masuri. Nag-assemble din sila ng team para sa paghuhukay sa property,
umaasang matagpuan ang katawan ng batang babae. Bukod dito, nakakita ang mga pulis ng isang kahon sa bahay na naglalaman ng daan-daang video cassettes na nagpapaalala sa kanila ng diary. Alam nila na isa sa mga tape na ito ay dapat naglalaman ng footage ng biktima na inaabuso. Maingat na ni-review ng mga detective ang bawat tape, isang proseso na tumagal ng maraming oras. Subalit wala sa mga kaset ang naglalaman ng anumang bagay na may kaugnayan sa pagpatay. Ang mga paghuhukay ay wala ring nahanap na resulta. Walang katawan o anumang ebidensya na nakita sa property. Ngunit pagkatapos, hinarap ng mga detective ang pinaka-hindi inaasahang twist. Napag-alaman ng mga eksperto na ang mga bakas ng dugo sa bahay ay dugo ng hayop, hindi ng tao. Ito ay isang malaking pagkabigla sa mga pulis dahil sila ay kumbinsido na malapit na nilang malutas ang kaso ni Kirsten. Sa halip, hinarap ng mga investigador ang isa pang maling lead. Ano man ito, nananatiling hindi alam. Marahil ay may naglaro ng malupit na biro sa mga pulis, or ang diary ay isinulat ng isang individual na may mga issue sa mental health na nakakita ng impormasyon tungkol sa pagdukot ng babae sa balita at naniwala sa isang kwentong nabuo sa kanilang isipan. Gayunpaman, patuloy na umaasa ang mga detective na balang araw ay matutuklasan nila ang katotohanan. Ngunit walang bagong lead na lumitaw at ang kaso ay muling natigil. Noong summer ng 2015, ang kaso ni Kirsten ay ipinasa sa bagong detective na si Daryl Miller na nagpasya na magsimula ng bagong investigasyon. Inaral niya ang lahat ng umiiral na dokumento at record at sa isang punto, napansin niya ang isang kakaibang bagay. Sa kanyang pagkagulat, napagtanto ni Miller na sa lahat ng mga panahong lumipas na ito, hindi sinuri ng mga naunang detective ang mga mahalagang ebidensya. Ang dugo sa bintana ng silid ng biktima at sa kanyang underwear. Bagaman ang mga ebidensyang ito ay nakaimbak sa warehouse, sa hindi maipaliwanag na dahilan, hindi ito naipadala sa lab para sa pagsusuri. Marahil noong mga panahong iyon, inisip ng mga pulis na ang dugo ay pag-aari ng bata at ang pagsusuri nito ay walang magiging resulta. Nagpasya si Miller na itama ito at ipinadala ang ebidensya sa laboratory. Di nagtagal, tinawagan siya pabalik. Sinasabing ang parehong mga sample ng dugo ay hindi kay Kirsten kundi sa isang hindi kilalang lalaki. Ito ay isang matagal nang hinihintay na breakthrough, ngunit hinarap ng detective ang isang bagong hamon. Agad na ini-upload ang DNA sample ng abductor sa FBI database ngunit walang tugma. Maaring nangangahulugan ito na hindi pa siya nakagawa ng malalaking krimen o nangyari ito bago pa man nalikha ang database. Subalit hindi nagpatinag si Miller. Nagpasya siyang mangolekta ng DNA samples mula sa lahat ng mga lalaking sangkot sa kaso mula noong pagdukot. Ang mga pulis ay nagtipon ng listahan, hinanap ang bawat tao, at ipinadala ang kanilang DNA sa lab. Sa kabila ng lahat, kusang loob na ibinigay ng bawat individual ang kanilang mga sample agad-agad. Dahil dito, napag-isipan ng mga investigador na maaaring ang mamamatay tao ay hindi bahagi ng case files. Sa kabila nito, matiyagang hinintay ni Miller ang mga resulta hanggang sa wakas, ay nakatanggap siya ng tawag mula sa laboratory. Natapos na ng mga eksperto ang pagsusuri ng isa sa mga sample at natagpuan na ito ay eksaktong tumutugma sa dugo na natagpuan sa bintana ng biktima at sa kanyang underwear. Ang individual ay si Anthony Palma, 56 years old, isang kapitbahay ng pamilya Hatfield na nakatira sa tapat lamang ng kalye mula sa kanila. Si Palma ay isa sa mga unang taong kinausap ng mga pulis noong araw ng pagdukot. Noon, sinabi niya sa kanila na nagising siya bandang 3 a.m. dahil sa tahol ng kanyang aso. Ngayon, sa kumpirmasyon ng kanyang pagkakasangkot, nagpasya ang mga detective na muling kausapin siya. Bagaman sapat na ang ebidensya ng DNA para sa isang hatol sa korte, umaasa ang mga investigador na makakuha ng kumpisal. Una, ito ay magpapabilis ng proseso ng paglilitis at pangalawa, tanging siya lamang ang nakakaalam kung nasaan ang katawan ni Kirsten na halos imposibleng matagpuan nang wala ang kanyang kooperasyon. Pinili ng mga detective na mag-ingat. Inimbitahan nila si Anthony para sa pagtatanong. Sinasabing ito ay isang routine process.
Ayon sa kanila, muling ini-interview nila ang lahat, kasama ang mga kapitbahay, umaasang makakuha ng bagong impormasyon. Ngunit katotohanan, may partikular silang layunin na mapaamin siya kung nakapasok na ba siya sa bahay ng pamilya Hatfield. Sa simula, tinanong ng mga detective kung may naaalala pa siyang iba mula sa gabing iyon. Inulit ni Anthony ang parehong kwento, 18 years na ang nakakalipas. Ngunit sa pagkakataong ito, nagdagdag siya ng bagong detalye. Sinabi niyang may nakita siyang puting kotse na nakaparada sa harap ng bahay ni Kirsten. Ngunit hindi niya ito binigyan ng pansin. Sunod, tinanong ng mga pulis ang kanyang pagkakakilala sa bata at sa kanyang pamilya. Sinabi ni Anthony na kilala niya sila bilang mga kapitbahay, ngunit hindi niya personal na nakasalamuha si Kirsten. Dagdag pa niya, noong mga panahong iyon, maayos ang pakikitungo niya sa ibang mga bata sa neighborhood. Halimbawa, minsan ay hinihingi nila ang kanyang tulong sa pag-aayos ng kanilang mga bisikleta o dumadaan para sa candy. Sunod na tinanong ng mga pulis kung nakapasok na ba siya sa bahay ni Kirsten, marahil ay humingi ng tulong ang ina ng bata o bumisita lang para makipag-usap. Gayunpaman, sinabi ni Anthony na hindi pa siya nakapasok sa bahay habang nakatira doon ang pamilya. Para sa mga detective, ito ay naging mahalagang sandali sa interrogation dahil ang dugo ng lalaki ay natagpuan sa bintana ng silid ng biktima. Nahuli nila siyang nagsisinungaling. Dahil dito, sa korte, hindi niya maaaring sabihin na ang dugo ay napunta doon sa ibang pagkakataon, tulad ng pagbisita sa kapitbahay sa ibang araw. Ngunit may problema. Ang bahay kung saan nakatira si Kirsten ay dating pag-aari ng kaibigan ni Anthony at inamin niyang bumisita siya doon noong mga panahong iyon. Ngunit ang sample ng dugo sa bintana ay malinaw na sariwa at hindi maaaring naiwan doon maraming taon na ang nakalipas. Gayunpaman, nagpasya ang mga detective na magpatuloy sa pangunahing bahagi at ipinaalam sa kanya na ang kanyang dugo ay natagpuan sa silid ni Kirsten at sa underwear nito. Sinimulang itanggi ni Anthony ang lahat, paulit-ulit niyang sinasabi na hindi siya kailanman nakapasok sa kanilang bahay. Sinubukan ng mga investigador na makakuha ng kumpisal, ngunit patuloy siyang nanindigan sa kanyang pagtanggi. Nagpasya silang baguhin ang taktika at umalis sa silid. Pumasok si Detective Miller upang kausapin si Anthony. Dala niya ang isang larawan ni Kirsten at inilagay ito sa mesa sa harap ng suspect. Agad na itinulak ni Anthony ang larawan palayo at iniiwasan itong tingnan sa buong pag-uusap. Tinanong siya ni Miller ng iba't ibang mga tanong. Umaasang magkamali si Anthony, ngunit patuloy niyang itinanggi ang lahat. Nang mapagtanto nilang hindi sila makakakuha ng kumpisal, nagpasya ang mga pulis na tapusin ang interrogation at arestuhin ang lalaki. Pagkatapos nito, nakakuha sila ng search warrant para sa kanyang bahay. Masusing hinukay ang buong lugar, ngunit walang nahanap na katawan ng bata o anumang iba pang ebidensya. Sa paglilitis, patuloy na itinanggi ni Anthony ang kanyang pagkakasangkot. Ngunit ang mga resulta ng pagsusuri ng DNA ay nagsalita para sa kanilang sarili sa korte. Lumitaw ang karagdagang mga detalye na hindi napansin ng mga pulis sa unang investigasyon. Lumabas na si Anthony ay may mga naunang kaso sa batas, ilang taon bago ang pagdukot kay Kirsten. Pinasok niya ang silid ng isa pang batang babae at inatake ito. Nakulong din siya noong 80s dahil sa isang insidente na may kinalaman sa armas. Ito ay lalo pang nagpapatibay sa katayuan ni Anthony bilang isang dangerous criminal. Ngunit sa hindi malamang dahilan, ang kanyang mga nakaraang kaso ay hindi napansin noong 1997. Noong huling bahagi ng 2017, napatunayang nagkasala si Anthony sa pagdukot at pagpatay kay Kirsten at hinatulan siya ng habambuhay na pagkakakulong. Sa buong paglilitis, hindi niya kailanman sinabi ang lokasyon ng katawan ni Kirsten at duda ang mga pulis na matatagpuan pa nila ang bata. Ang problema ay nagtatrabaho si Anthony sa Park Services, kaya pamilyar siya sa mga liblib na lugar at maaaring inilibing niya ang katawan sa isang lugar na hindi mararating ng mga investigador. Gayunpaman, hindi tumigil ang ina ng biktima sa paghahanap sa kanyang anak. Madalas niyang tawagan at bisitahin si Anthony sa kulungan, patuloy na naghahanap ng mga sagot. Sa bawat pag-uusap, naramdaman niyang malapit ng isiwalat ng kriminal ang lokasyon ng katawan, ngunit hindi ito nangyari.
Noong unang bahagi ng 2019, pinatay si Anthony ng kanyang kasama sa selda dahil sa personal na galit na dulot ng krimen ni Anthony laban sa isang bata. Dahil dito, ang tanging pag-asa ng pamilya ni Kirsten na mahanap ang katawan ng bata ay nakasalalay sa posibilidad na matagpuan ito ng mga hunter o traveler sa mga liblib na bahagi ng National Park.